Mapagpalang araw mga kataba, yan, diretso pa rin ang kasiyahan sa Hard Rock. At habang paggabi ng paggabi, pamadaling araw na rin mga kataba, hindi namin namamalayan yung oras. Kasi nga yung kasiyahan, yung enjoyment na nakukuha namin. Kasi nagkita-kita kami magkakaibigan para sa birthday ng aming kaibigan. Yan, tulad niyan mga kataba, o dire-diretso pa rin ang pagsasayaw. Sabi ko nga, yung mga nakikita mo sa paligid ng kasiyahan, mapapasama ka talaga eh. At yun namang live ba, talagang malaking tulong para hindi mo basta-basta mamamalayan yung oras. Ganyan yung sa Hard Rock, mga kataba. Kung pwede nga lang na linggo-linggo, nandyan kay budget lang ang katapat, di ba mga kataba? Kaya nga sabi ko, na enjoy lang natin yung buhay habang kaya pa natin. At lagi tayo magpasalamat. O, tulad niyan, nag-e-entertain yung mga vocalist ng live band, di ba? Kasi i-entertaining ka talaga, bumababa sila, kinakantahan yung mga nasa audience, tapos sinasabihan ko yung friend namin na si Virgie, G, ayan na G, hindi niya namamalayan kasi busy siyang nagsi-cellphone. Itinuturo ko sa kanya yung vocalist na ine-entertain na siya, nilalapitan na siya, o di ba? Umakyat pa sa bangko. O, hindi ka bang magiging alive niya, no? Nagpalakpakan na. Kasi masaya na yung ambience, yung audience. So, saka na lang nahimasmasan si Virgie na kinakantahan pala siya o lumapit pa yung guitarist. Di ba mga kataba? Ewan ko na lang kung hindi malunod sa kasiyahan si Virgie. Hindi ko na nga mahawakan yung cellphone mga kataba. Kasi nga, nag-enjoy na rin ako nung nag-enjoy. Nakikita nyo, magalaw na. Kasi wala na akong boses sa kakasigaw. Yeah, yeah, yeah! Woo! Gumaganyan pa si Mama Taba. Parang nakawala lang sa kung saang lupalop. Di ba mga kataba? Pag nakalabas ka kasi ng hawla mo mga kataba, talagang mag-e-enjoy ka. O tulad niyan, pauwi na kami. Nakita nyo naman yung kalye. Tahimik na yung paligid. Kasi madaling araw na. Ako naman ini-enjoy ko yung mga lugar na hindi namin napupuntahan tulad niyang Conrad. O di ba? Tahimik. Kitang-kita mo na yung paligid kahit sumayaw ka pa sa kalye. Kasi wala nang tao sa kalye. Naglalakad na lang kami, papunta kami sa parking. Kukunin kasi yung sasakyan ni Virgie, kasama na rin dyan yung pamamasyal. Para ka na rin nagpapasyal yan. Kasi nga yung ambience mga kataba, yan yung ginagawa natin. Tinitignan ko yung mga nasa paligid na hindi ko basta-basta nadadaanan dati. Ganun yung ginagawa. Parang sabi ko nga, parang pamamasyal na rin. Naglalakad habang nagkukwentuhan yung mga susunod na gagawin sa mga susunod na araw. Tapos, alam nyo naman, di ba? Yan ang gagawin naman natin dyan. Nakita nyo naman, may mga nakahilera na naman iba't ibang klase ng pagkain. Pangalawang araw namin, buffet breakfast naman yan. Ipinaranas din sa amin yung buffet breakfast nung may birthday. Kaya nga sabi ko, hindi ako magsasawang magpasalamat kay Jack dun sa mga experience na ibinigay sa amin. Ikaw naman, mga kataba, pag ba ganyan yung ibinibigay sa yung treatment, hindi ka magpapasalamat. Kahit sabihin mo ng OA o kung ano man. Tapos mga nakahilera dyan yung iba't ibang side dishes, mga fruits, yan di ba? Ikaw na lang yung magtitimpla, ikaw na rin yung kukuha ng gusto mo, yung combination. Tapos may taho pa nga yan ang area na yan, taho yan mga kataba, mga cereals. Ang daming pagkain na hindi mo na nga makukuha yung gusto mong kainin mga kataba kasi ikaw yung susurrender, ikaw yung susuko sa dami ng pagkain. Ewan ko na lang kung hindi mabondat ng tuluyan si Mama Taba o yan. Iba't ibang klase ng mga kung ano-anong mga nakahain dyan. May mga soup. Yan, ikaw yung magkukuha ng gusto mo. Sabi ko nga, ewan ko lang. Meron ding rice mga kataba. Sari-saring rice. At pwede rin naman kumuha ng mga kung ano-ano na tinapay. Maraming choices mga kataba. Yan, yung egg. Pwede ka magpaluto ng egg. Katabi rin naman niya yung mga palabok mga kataba. Sabi ko nga, yung pagpapaluto ng egg, pwedeng sunny side up o kung anong gusto mong luto sa egg. O yan, di ba mga kataba? Iba't ibang mga nakahilera yan. Ang dami mong pwedeng pagpilian. Kaya nga sabi ko, ikaw yung susurrender. Kahit naman na matakaw ako mga kataba, hindi kaya nang bituwa ko yung ganyang karami ng pagkain. Sabi ko nga, wow! Sabi ko, ewan ko na lang kung saan ko isasaksak yung pagkain, yung mga ganyang pagkain. O mga ano naman yan, mga kataba. Kung ano-anong mga pwede mong ilagay doon sa palabok. Tapos meron ding mga pang-salad. Ang dami, sabi ko nga, ang dami-daming nabubusog yung mata ko mga kataba, hindi ko na ma-express yung gusto kong sabihin. O, meron ding lechon, meron ding ham, meron ding dimsum, yan Pag nakikita ko yung dimsum, naalala ko naman yung anak ko. Naku, bawing-bawi, sabi ko pa nga sa isip ko Hindi mo na nga makukuha yung mga ibang pagkain mga kataba dahil wala nang paglalagyan. Kaya hindi na ako masyadong uminom ng drinks O yan Yan na yung plato ni Mama Taba.
Siyempre naman, di ba mga kataba? Naku, sabra. So, yan yung may birthday. Nasa tapat mga kataba yung naka-white. At yung mga friends naman namin, nag-enjoy na rin kumain. Sabi nga nung may birthday, kung bumalik pa kayo, sulitin natin yung buffet. Kaso hindi na talaga kaya. Wala nang paglagyan. Pero ang importante mga kataba, at na-experience namin yung buffet sa hotel. Sobra-sobrang pasasalamat namin. Merong donut, may bread, may kanin, may fruits, no? Iba't iba mga kataba. Yan yung place nung buffet sa hotel, mga kataba, di ba? Ang ganda, no? Parang ano lang. Sabi ko nga, ang mga bago sa paningin ko yan, mga kataba, at enjoy na enjoy naman ako. Sana next ulit makabalik kami, pero ang tanong, kailan? Pero ang importante, alam nyo ba, na sobrang pasasalamat na naman namin dahil ipinaranas sa amin yung isang halos 2 araw na masaya kami sa birthday ng aming kaibigan. Sulit ang halos 2 araw naming pagkikita at pagsasama mga kataba, lalo na sa mga special na okasyon. Lagi kong hinihiling nawa magkaroon pa kami ng pagkakataon na muling magkita-kita. Salamat sa panonood at ingat lahat mga kataba.